Nakuhanan din ng video ang isa pang insidente ng hinihinalang initiation rite ng isang grupo ng mga kabataan sa loob ng pampublikong sementeryo sa Barangay Poblacion South, Oton, Iloilo noong March 25. Sa video, makikitang hindi bababa sa 10 lalaki ang nakapalibot sa 4 na nakapiring at magkayakap na mga lalaki. Maya-maya pa, isa-isa na silang lumapit at nagpaulan ng mga suntok at sipa sa katawan ng 4 na lalaki. Ayon sa kagawad ng Barangay Poblacion South, huli na nang malaman nila na nagkaroon ng pagtitipon ng grupo sa loob ng sementeryo. Tinawagan ako ng isang pulis sa Oton at pinaalam itong nangyaring insidente. Isang hazing pinost sa kanyang My Day. So itong daanan, pasok. Nang magtungo ang mga kawani ng Barangay Poblacion South sa pinangyarihan ng insidente, dito nila nakausap ang caretaker ng sementeryo na nakakita sa isinagawang initiation rite daw ng grupo. So sinita niya mga bata dito. Anong ginagawa niyo dito? Nagkukumpulan kayo? Nag-aano naman kayo? Nagpaprat na naman kayo? Sa investigasyon ng Oton Municipal Police at mga kawani ng Barangay Poblacion South, 4 ang biktima, habang 9 ang natukoy na mga suspect. Sa 9 na suspect, 4 sa kanila, mga menor de edad din. Pinapunta namin sila sa Oton Police Station, kinabukasan, kasama kanilang mga magulang, at i-refer sa women's desk at nag-isagawa din ng investigation ang municipal social welfare ng bayan ng Oton. Ayon sa Oton Municipal Police, sa 4 na biktima, isa lang ang nagpatuloy sa pagsasampa ng kaso. Ilan-ilan po natin yung mga suspect na kumuha na kami ng affidavit sa biktima natin. We also binigyan po siya natin ng medical referral para magpa-medical sa may rural health namin. At sa kami resulta po siya ng disfunction niya. Siguro po, ang kulang na lang namin is yung discernment from the SWD regarding with the minor suspect. Sa darating na Miyerkules, nakatakda ng sampahan ng mga kasong paglabag sa anti-hazing law at physical abuse ang mga suspect, habang ang mga menor de edad na suspect patuloy na sasailalim sa intervention program sa gabay ng mga social worker ng lugar. Nakapanayam din ng reporter's notebook ang ina ng isa sa mga kabataang nasangkot sa insidente. Ano reaksyon niyo po nung nakita ninyo yung video? Kasi nga ako, nabigla. Kasi nga kabata-bata, pa na ganun, akala ko may mga edad na yun ang nakasali sa ganun ng mga gang-gang na yun. Nag-community service daw po yung anak nila pagkatapos nung insidente, pagkatapos nung bugbugan. Kumusta po yung anak ninyo habang nagko-community service bilang parusa dun sa... Nagalitan namin na ganun papa niya. Ito ang mga huling litrato ng grade 11 student na si Renjo Bayan, 18 taong gulang. Kasama niya ang 7 pang kalalakihan na sasailalim rin daw sa initiation rite ng isang fraternity noong September 29, 2024 sa Jaén, Nueva Ecija. Pero matapos lang ang ilang oras, ito na ang sinapit ng binata matapos umanong sumailalim sa hazing. May mga pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan at wala ng buhay. Ipinadala ang litratong ito sa pamilya ni Renjo matapos siyang ihatid ng wala ng buhay sa kanyang pamilya. Makikita dun sa litrato na may mga nakasulat na numero sa likod ng t-shirt ng mga dumaan sa initiation. At ang sabi, nung nagpadala ng larawan na ito, number 5 si Renjo. So ito si Renjo. At makikita yung pinagdaanan niyang hirap, hindi lang siya, pati yung ibang mga dumaan sa initiation dahil sa likuran ng kanilang mga binti, makikita mo yung tindi ng pasa dahil dun sa pinagdaan ng pambubugbog. Ayon sa kanyang tiyahin na si Jennifer Bayan, makailang beses daw na nabanggit ni Renjo ang kagustuhan niyang sumali sa isang fraternity. Yung bata po may problema, tapos po parang naano po niya nabanggit po niya na may balak siyang salihang fraternity. Nandun po lahat yung pagpigil, umiiyak po ako, pinipigilan ko po. Pero yung bata po, convinced po siya na sumali Nandun na po, tinakot ko po siya. Sinabi ko pa po sa kanya, baka yan pa ikamatay mo.
Pero ang ikinatatakot ni Jennifer, nangyari nga. Bangkay na ng inihatid ng mga miyembro ng fraternity si Renjo. Diniretso nila sa bahay, wala nang buhay, hindi nila dinala sa ospital. Sabi po, dinala daw po ng ospital. Pero yung binigay po nilang pangalan ng sinasabi nila, pinuntahan ko po. At sinabi po sa amin na wala daw po dinadalang ganong case. Ayon sa death certificate ni Renjo, hemorrhagic shock secondary to blunt traumatic injuries ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Mahirap pong tanggapin kasi po sa isang banda po, ang lakas-lakas po ng bata tapos bigla pong nawala sa amin. Lalo na po sa kuya ko, kahit hindi po sinasabi sa amin, nararamdaman po namin na nahihirapan siyang tanggapin. Samantala, ayon sa Hain Municipal Police, nito lamang May 6, 2025, lumabas na ang warrant of arrest sa kasong violation ng Anti-Hazing Act laban sa 15 pang individual na sangkot sa pagkamatay ni Renjo. Patuloy pa rin po ang pagtugis po ng kapulisan po ng Hain sa 15 pong iyon. Magbibigay po kami ng update po just in case na magkaroon po ng another progress po sa kaso na to at makahuli po kami ng anyone involved po doon po sa kaso po nitong anti-hazing. May warrant of arrest na. Maasa pa ba kayo na may maaresto dun sa mga pumatay kay Renjo? Opo, maasa po kami na sana nga po sumuko nga po sila eh. Hindi ito ang unang kaso na may namatay sa hazing. Taong 2019, isang kadete ng Philippine Military Academy o PMA ang binawian din ng buhay matapos dumaan sa hazing. Sa mga larawang ito, makikita ang mga tinamong pasa at sugat ni Cadet 4th Class Darwin Dormitorio sa kamay raw ng kanyang upperclassmen sa PMA. Ang masaklap, sa loob pa mismo ng PMA binawian ng buhay si Darwin. Base sa medical legal na inilabas ng Philippine National Police o PNP, matinding bugbog sa may bahagi ng tiyan ang naging dahilan ng pagkamatay ni Darwin. Dahil sa nangyaring pagkamatay ng kadete, nagsampa ang kanyang pamilya ng mga kasong paglabag sa RA number 8049 o Anti-Hazing Law, RA 9745 o Anti-Torture Law, Murder at Dereliction of Duty laban sa 7 kadete na nanakit kay Darwin. At nito lang August 2024, bumaba na ang desisyon ng Baguio Regional Trial Court. Guilty sa paglabag sa Anti-Hazing Act ang nooy 2 kadete na sina Shalimar Imperial Jr. at Felix Lumbag Jr. Hinatulan sila ng korte ng reklusyon perpetua at multang 3 million pesos bawat isa. Guilty rin sila sa kasong murder at may sentensya ring reklusyon perpetua. Kailangan din nilang bayaran ng naiwang pamilya ni Darwin ng 75,000 pesos para sa civil indemnity, 75,000 para sa moral damages, at 25,000 pesos para sa temporary damages. Guilty rin si Julius Carlo Tadena sa paglabag sa RA 11053 o Anti-Hazing Law. Pinatawan din siya ng reklusyon perpetua at multang 2 million pesos. Reaction namin emotionally, hindi kami masaya kasi hindi naman may babalik noong decision na yun yung buhay natin. Pero grateful kami kasi struggle yung battle na yun, yung court battle na yun for the past 5-6 years.